Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol kay Dr. Jose P. Rizal. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol kay Dr. Jose P. Rizal. Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay nag-akda ng maraming mga sulatin na naging inspirasyon ng revolusyonaryong kilusan laban sa kolonyal na pamamahala ng Espanya. Narito ang ilan sa kanyang mga kilalang akda. Ang una ay ang Noli Me Tangere noong 1887. Ito ay isang nobelang tumatalakay sa ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ipinakita rito ang mga ng simbahan at pamahalaan noong panahong iyon. Ang ikalawa ay ang El Filibusterismo noong 1891. Ito ang pagpapatuloy ng Noli Me Tangere, mas matindi at ito ay nagpapahayag ng at pagnanais ng pagbabago sa pamamagitan ng at ipinapakita ang mga adhikain ng mga Pilipino para sa kalayaan at reforma. Ang sumunod naman ay mga tula. Unang-una rito ang A la Juventud Filipina noong 1879, isang tula na nag-uudyok sa kabataang Pilipino na maging pag-asa ng bansa. Ang sumunod naman ay ang Mi Ultimo Adios noong 1896. Ang huling tula ni Rizal bago ang kanyang ipinahayag dito ang kanyang pag-ibig sa bayan at ang kanyang kahandaang isakripisyo ang buhay para sa kalayaan. Ang sumunod naman ay mga sanaysay. Unang-una rito ang Filipinas dentro de 100 años. Isang sanaysay na naglalarawan ng kinabukasan ng Pilipinas makalipas ang 100 taon kabilang ang kanyang prediksyon ng kalayaan mula sa Espanya. Ang sumunod naman ay ang Sobre la Indolencia de los Filipinos, isang pagsusuri sa paratang na katamaran ng mga Pilipino, kung saan ipinaliwanag ni Rizal na ang kolonyal na sistema ang tunay na dahilan. Ang sumunod naman ay mga artikulo sa La Solidaridad. Si Rizal ay aktibong nagsusulat sa pahayagang ito at maraming artikulo niya ang nagpapahayag ng kanyang mga opinyon ukol sa politika, lipunan at kultura ng Pilipinas sa ilalim ng Espanyol na pamamahala. Ang sumunod naman ay mga liham. Sumulat siya ng maraming liham para sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kapwa makabayan na nagpapakita ng kanyang mga personal na pananaw at plano para sa Pilipinas. Sumunod ay dapitan, kahit hindi isang formal na akda ang mga ginawa ni Rizal habang sa dapitan ay nagpakita ng kanyang interes sa edukasyon, siyensa at mga reforma. Ang ating pambansang bayaning si Rizal ay hindi lamang isang nobelista, kundi isa ring makata, mananaysay at reformista at ang kanyang mga isinulat ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa pakikibaka para sa kalayaan at pagbabago. Narito ang aking sanggunian sa PowerPoint template na aking ginamit sa buong presentasyon. Dr. Jose P. Rizal. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.